guys, like casually walking here in Dubai, you'll just find this kind of car. Diba? So literally, I'm walking you through my workplace. And sorry, medyo yung bosses ko medyo lalaki today. Guys, look at this. I mean, this is my neighborhood. So, going to your work, makikita mo to. With this kind of weather right now, sobrang sarap. Pero actually, during summer, hindi siya nakakatuwa. Pero, medyo okay na maglakad. Look, I'm even wearing jacket already. Pagpapawisan pa rin naman ako, pero hindi na siya ganun kalala. And by the way, this is the first time I'm vlogging outside. Medyo nahihiya pa ako, pero holiday kasi. This is the second day of the UAE National Holiday. Wala masyadong tao, wala masyadong sasakyan. The street is almost clear. This is your view every day. Wow. So currently, dito lang ako sa labas. I'm on my afternoon break. I only have like 30 minutes, but currently it's 3:44. My break actually started at 3:30, so there's almost like 16 minutes left for my break. And that's fine. I mean, like, during my break, this is the normal things that I do. I just walk around. I'm inside DIFC, so I love it. I mean, this idea itself alone is already the blessing itself. For you to have this kind of view every day. Guys, like, this is the way back home. And I think everything is always better because of the lights. And especially this is the museum. I mean, look at that. It's half hiding, but you can already see it. But later on, I'm gonna show you like the full view of it, because we're gonna walk like closer to that building. Same way going to work, and this is just me going to my home. It's a bit peaceful. Not a lot of cars outside because of the holiday, and yeah. I mean, that's me. Just walking and chilling while going home. I'm gonna show you again the environment or the surrounding during evening, and here you go. Guys, look at that. So nice. And UAE flag, of course. And this is from my left side. Going to your right is the Museum of the Future, again and again and again and again. I mean, ang ganda niya kasi, guys, di siya nakakasawang tignan. And also, like, fun fact, dito, when you are actually walking, makikita mo tong kamay na to, tapos merong puno na nakatanim. Actually, yung kamay na yan and yung puno na yan, it used to be beside our office. Nasa gilid lang yan ng office namin. Pero one day nawala na lang siya. Tapos nakita na lang namin siya. Ayan, ganun. Malamig. Pero dahil nga masama yung pakiramdam ko, and uminom ako kanino ng gamot, medyo mainit sa loob. But should be fine. Okay, so I just got home. Nakapag-grocery na rin ako. Actually, I'm planning to cook sinigang kasi matagal na namin kinikrave lahat yun. Halos lahat kami dito sa bahay. Gustong magsinigang pero walang nagluluto. Also, gusto ko rin magluto ng bistek Tagalog. Alam mo yun, na-miss ko lang siya. And
tingnan natin kung sisipagin tayo. Kasi masama talaga yung pakiramdam ko. Pero, natry nating magluto. And guys, na-inlove pa rin ako dito sa painting na to. Ang ganda. I mean, sariling pure sa sariling. Sobrang kalat ng kusina namin, guys. But anyway, simulan na natin maghugas. Guys, nga pala, dahil nga frozen yung mga meat namin dito, ang una kong ginagawa is pinuhugasan ko muna siya, papakuluan ko siya, tapos yung unang kulo, pag lumabas na yung mga anek-anek niya doon, gano'n. Matawag doon. Tatanggalin ko na siya, tapos papalitan ko ng tubig. And normally, ang first na pampakulo ko muna is from the gripo. Yung pangsabaw na, pag nahugasan ko na siya after all, is yung tubig na nasa galon, na binibili. Gano'n. Dahil nga frozen nga yung mga natin. Ano ba? Chika-chika habang hinihimas-himas lang ito. By the way, meron pala kami itong blender. Gift pa to sa akin last year during Christmas ni Ate Isa. Pero ngayon ko lang siya nagamit. And sobrang lakas na to, guys. Ang brand pala nito is BlendJet. If you wanna buy it, just buy it. Bakit nang-aaway? So, paano nang tanggalin? It's my brother who actually washed this one. Pero, ayan. Okay. So, meron namang araw dito. Madali lang siya sundan. Ito. Okay, over. The reason why I'm showing this to you guys is to tell you na mag-invest kayo sa mas magandang quality. Okay lang na mahal, pero alam mong magtatagal. Because at the same time, I got this blender. Parang binili ko lang ito for 25. I mean, I'm not complaining, pero dahil sa 25 dirhams mo, wala siyang mabablend. Or maybe because mali ako ng ginawa or whatever. Di ko alam kung saan ako nagkamali. Pero, yung kasing nung ginamit ko kasi siya, okay, apple tsaka banana yung blend ko together. Tapos yung apple, may balat siya. I don't think dapat tanggalin yung balat. Kasi, I mean, in reality, kinakain din naman natin yung balat, diba? Like, directly. Tapos, eto, ganoon din naman. Nilagay ko rin yung balat ng apple, pero na-blend niya ng maayos kasi nga, sobrang lakas niya. Hindi ko lang alam kung magagana to. Ayan. Ang lakas, diba? Ito naman, malakas din. Hindi mo ma-identify kung anong difference niya in terms din sa sound na nagagawa nitong mga blade niya dito sa loob. Pero, guys, hindi niya na-blend yung apple. Buo pa rin yung apple. Tapos, nauna ko kasi nilagay yung banana. So, hindi makababa yung banana. Maybe if tinanggal ko yung balat ng apple and yung, or nauna ko yung banana, let's say, yung mga malalambot na madaling i-blend, kaya naman siguro. Kasi nung binili ko to, nung inalok siya sa akin, pinatikim ako nung blend na fruits, which is okay naman din siya. But anyway, yun lang. Kasi, ito yung una kong ginamit kasi ayaw ko muna itong gamitin kasi alam ko maganda yung quality nito nga. And dahil nailagay ko na yung mga prutas dito and ayaw mag-blend, kailangan ko itong buksan. And in fairness, masarap naman din talaga. So, meron pang isang kanan natin. Baka gamitin na lang natin yan soon. Ayan. Share ko lang. Let's make a haul na lang siguro ng pang sinigang. Okay, so here, just to give you reference guys, dito sa UAE ha, I bought this white onion. Okay, ito yun. Tama ba? Alright, so onion na brown daw. Okay, yung pangalan kasi is onion na India, tapos onion na brown. At tayo sa Pilipinas, sasanay tayo na white na sibuyas, tsaka red na sibuyas. So, siguro I believe dahil na brown tong cover nito, I assume na ito na lang to kasi mas mahal naman to dito. And ang price nito is 2.63. So, around nasa mga 35 pesos. Ganun.
And ito naman is 0.71. So, wala pa siyang 15 pesos. Mga siguro 10 pesos siya. Itong isang piraso na ito na pulang sibuyas. Okay? And yung bawang, anong price nito? Wala ba kayo dito na ano? 4.95. So, for 5 pieces na bawang, it's 75 pesos. Mahigit. And what else? Meron tayong kamatis, of course, for sinigang. It's 4 pieces na kamatis, 3.93, approximately 45 pesos then. Sinigang, of course. And sabi ko magbibistek ako mamaya, di ba? Mamaya na to. Sinigang nga eh. So, the pork itself, ito is yung pork ribs. Mas gusto kasi nila yung may mga buto-buto, mas malasa daw siya. It's 17.34. Alam mo, mag-convert tayo para maayos yung sinasabi natin, no? Para hindi tayo hula-hula. Dirhams to peso. Today. Like, ngayon. So, if this is 17.34, guys, wala pa, ilang kilo ba ito? Okay, wala pa siyang 1 kilo. Ano siya? It's 277 pesos. Ito lang siya. Pero I feel like marami na rin naman makakain. So dahil nga feeling ko konti lang siya, bumili rin ako nitong pre-cut na pork cubes. Ito yung name. It's 11.14. So, in peso, that's 170. So, in total, kung 178 plus 200 something, then that's actually almost 400 din itong dalawang to. Para sa aming lahat na yun. Kasi, of course, we need to share yun naman. And, normally kasi bumibili ako ng parang mga separate na nasa hog. Like, let's say, sitaw, bibili ako ng isang bugkos ng sitaw, bibili ako ng ganitong kilo ng okra, ng ganitong kilo ng ganito. Hiwalay. Pero ngayon, I decided na pack na lang, guys. Kasi, naisip ko na lagi kaming merong excess. Especially, like, let's say, kangkong, hindi ko nalalagay lahat. Ito, okra, hindi, I mean, kumakain. Pero, yun lang. The rest, kasi laging may sobra. Sitaw din, hindi ko rin naman ganun. Dinadamihan yung sitaw ng sinigang. So, I decided na siguro yung quantity na nandito sa loob is enough lang. Kung hindi man enough, pagkasay na lang. Ganon. So, tong set na to, it's 12.95. Ha? Mas mahal pa to. Mas mahal sa baboy. So, it's 12.95. It's 206 guys, while itong baboy nasa 170 something lang yung nakapack na to. But understandable kasi lahat naman dito imported. Wala kaming agriculture dito para sa mas mababang presyo. And that's it. So, for the bistek Tagalog, meron lang akong dalawa. Itong calamansi. It's lime Vietnam daw, seedless, 3.89, which is approximately nasa 45 pesos. And this one, yung beef natin. Ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan mag-cut kasi they cut it for you na. You know, they got it all for you. 10.10 siya, so mga nasa 150. Mura ng beef. Mag-beef na lang tayo next time. And let's prepare. Siguro unahin ko na lang yung pang-bistek kasi madali lang naman to. Ihugasan ko lang siya, lagyan ng toyo and squeeze ng lime. And keep muna natin sa fridge for overnight. Then tomorrow ko na siya lutuin kasi madali lang naman yung maluto. Then, papakulaan ko na lang siguro tong porky natin para sa sinigang. Then, bukas na lang kasi may ulam pa. Actually, sa bahay na to, hindi ako proud. Hindi siya nakaka-proud sabihin na maraming natitira and sometimes may mga nasasayang. So, what we're doing now, meron na kaming practice na medyo mas ano na yung quantity ng foods na niluluto namin. It's either isa lang na putahe. Normally kasi nagmo-more than one kami ng putahe. Ewan ko ma-arte yung mga kasama ko. Or kapag nag-crave yung isa, may craving yung isa, may craving din kami. And we cook
together. So, meron na kami 3 putahe, diba? So, I mean, gets naman nung kakaiba tayo ng craving. Pero at this time, tinatry namin i-manage para mabawasan yung mga food wastage. Alam mo yun, we don't support that. Dapat nakakain lahat kasi marami hindi nakakakain, guys. Sa Pilipinas, sobrang hirap na ng buhay. No? Because of inflation, medyo mahal na lahat. And, dito, mahal pa rin naman yung mga bilihin. Like, if you get to realize nga, sinabi ko yung mga price compared to the Philippines, sobrang mahal pa rin talaga dito. But because like, you're earning enough rin naman dito, then you don't get to feel na you're paying that much. And hindi siya nakaka-guilty kasi the quality is nice rin naman talaga. Sorry. Daming sinabi, magluluto lang naman tayo, di ba? Okay, magluto na tayo. This one, kapag lumabas na to, mga konti pa. Pag medyo kumukulo na talaga siya ng bonggang-bongga, tatanggalin na natin. Panguin natin, lilinisan ulit natin, at lalagyan na ng totoong sabaw. A few moments later. Guys, look, this is what I'm saying. So, medyo kumukulo na. I feel like okay na to. Like, diba kadiri? Like, imagine, makain mo lahat yan. So, tanggalin lang natin siya and gigisa na natin sa sibuyas at sa kamatis and then sasabawan natin. Just an update, guys. Here we go. This is the color of sinigang. Ganyan.